kausap po natin si Senator Amy Marcos. Kasalukuyan po natin pinapag-usapan itong People's Initiative o PI na ayaw nga magitin mismo ni Senator Amy Marcos. Senator, nakakaya, di ba? Kapangalan pa lang. Iba tunog. Senator, si Chiqui Vergel po ito. So in many interviews, no, including tonight, ay ilang beses kayo nagsabi hindi mo maintindihan ano nangyayari, kung ano na yung nangyayari. Meron po ba kayong balak o nakausap nyo na po ba si House Speaker Martin Romualdez bilang cousins naman po kayo? Ako, hindi naman hinahamon. Hindi ko naman siya hinahamon. Nakakatawa nga eh. Hindi, pinapayuhan lang natin, pinagsasabihan. Ako ito, no? Pinagsasabihan ko lang sila. Baka gusto nila pumunta para maiklaro yung nangyayari. At tawa nga akong ng tawa dahil wala naman akong inaaway. Kundi sinasabi ko, Martes pa, no? Ipalabas natin lahat. Yun. At yung mga maanghang nilang salita, hindi ko alam kung saan galing. Natatawa nga kami sa Senado kung bakit ganyan. Pero sana matigil na itong kabulastugan na ito dahil parang loto din yan eh. Alam naman natin yung mga sistemang ganyan. Kung ano yung pandaraya sa loto, siya rin ang panloloko at panlilinlang dito sa PI na to. Iisa lang ang mananalo at hindi ang taong bayan. Mm-hmm. In a press conference. So sinasabi niya kasi po na yung iniimbitahan niya kasi magkakaroon ng ng hearing na naman para ho dito sa PI na kesyo nakakapagtaka lang dahil lang sinasabi niya sa isang balita, mamaya papakinggan natin, na sinasabi niya natatakot naman daw yung mga witness humarap. Yan ang mahirap, di ba? Sinasabi ko na nga bago ka dumaldal ng todo-todo, I believe talaga, I believe na merong talagang bayaran na gaganap kasi there's a lot of reporting. Kaya lang, minsan kasi dito kay Senator Amy, nauuna yung bibig bago yung Sana, kung sinasabi niya ngayon, baka daw walang umattend kasi natatakot na witness. Sabi ko, ba't ka pa nagpa-hearing? Anong gagawin niyo na naman dyan? Kung walang attend kasi daw natatakot. Anak naman ng weteng, oo. Ano nangyari? So, moro-moro na naman yung Senate hearing na yan. Sana, kung hindi naman pala mo kayang gawin, tahimik na lang. Kasi balita ko, talagang naghahanap ka ng atensyon dahil sa 2025, tatakbo ka eh. May balita pa nga ako, tatakbo daw ito ng... Sabi lang nila, pero ako I disagree. I think hindi niya gagawin yon. Siguro Senate pa rin. Kasi sabi niya, tatakbo daw ng mayor ng Maynila to, kaya daldal ng daldal to eh. Diba? Friends po last Friday, no, nagsalita kayo, sabi nyo, definitely yung opisina niya, yung nag-alok ng 20 million pesos kada distrito, definitely nanggagaling. Yan, tulad niyan, yung mga ganyan, sana may ebidensya siya. Sa kanila, yung very attenuated timeline na July 9, tapos na ang lahat. So definitely that derived from his office with very clear numbers, identifying the staff members and attorneys involved. May pruweba po kayo nito kasi baka sabihin naman yung grabe naman, puro hearsay, puro paratang lang naman yan. May pruweba ba yan? Tignan natin. Pero ako, may personal knowledge ako kasi panay ang text sa akin. At andun yung... O, di ipakita yung text. Anyway, senador ka naman, makakalusot ka naman dyan eh. Hindi, alam mo, again, naniniwala ako na meron ha. Kasi dahil nga sa maraming balita dyan at mismo naman din ako, meron ako mga sources na nagsasabing meron. Kaya lang, ang akin nga dito, shut up na lang kung wala ka naman ding may pipresentang ebidensya doon sa hearing. 'Di ba? Ang hirap kasi niyan, okay, sige, salita ka, magpapahearing ka. It's all for publicity. But, gusto ko yun baka akala ninyo ayoko, baka sabihin ninyo pinagtatanggol si Romualdez. Hindi ko pinagtatanggol. Naniniwala ako sa opinion ko na talaga may bayarang nagaganap na 20 million sa bawat distrito. Okay? Hindi gagalaw yung mga congressman na yan. Hindi magsisipag-sipag yan ng walang pera. Katarantaduhan yun. Sigurado ko, meron yan 20 million bawat congressman na nakitulong o tumulong para matapos siyang PI na yan. Naniniwala ako. Okay? But definitely, I cannot prove it.
Kaya nga umaasa kami doon sa mga dumadaldal na tulad ni Senator Amy na maglabas siya ng ebidensya. Huwag puro daldal kasi kung puro daldal ay mag-vlogger ka na lang din. Tulad namin. Di ba? Yun lang nga sa akin, kung wala ka may labas na ebidensya, pambihira. Sayang naman yung pagiging senador mo. Kasi, mas maintindihan ko pa kung yung mga vlogger, puro daldal, wala naman silang una-una, takot, syempre magsalita, magpresenta ng dahil pwede silang malibel. Ikaw, madam, senador ka naman. May immunity ka naman. May ka pa, sabi mo, meron kang first-hand information, meaning, sa'yo mismo nagte-text, bakit di mo ilabas? Ano to, puro kwento? Yung mga numero nila, kilala naman natin yung iba. Maraming waray maraming taga-Tacloban, taga doon din kami. Walang sikreto doon, maliit na lugar. Senator, on Sunday, marami tayong events. Meron tayong event sa Davao, meron din tayong rally sa Quirino Grandstand. Makikita po ba namin kayo doon? Saan po? Ayan na naman siya. Parang yung mga laging labanan sa Senate. Yung laging against siya, pero pagdating sa botohan sa Senate, nasa gitna lang siya. Eto na naman siya. Tingnan niyo. Saan niyo po planong mag-attend? Nako, pinagbawalan ako ng doktor miski saan pumunta. Tingnan mo Kasi na. naka-medical leave pa ako. 4 na oras akong kinakalkal sa mata. Sakit-sakit. Kaya dahan-dahan pa lamang ang paglabas ko. Pero Yan tayo Kunwari, supporter ka ng BP Sara Duterte, lahat-lahat. Tapos biglang pagdating na doon sa action, wala. Nga. Tama, mali. So, anong ibig sabihin nito? Sabi nga ni Bright, iwas pusoy. Correct. Actually, it speaks so much of what kind of leadership meron ito si Senator Amy pagdating ng panahon kung ito mahalal bilang mas mataas na posisyon. Ang bibig nangunguna, ang daldal nangunguna, pero pagdating sa gawa, laging wala. Kung maaalala ninyo, di ba, doon sa, I think, correct me if I'm wrong, but I think it was the Maharlika bill. Okay? Against siya, tas nung botohan, hindi siya bumoto, gitna lang siya. So parang, or gitna nga ba, o bumoto siya na pro Maharlika bill. Di ba? Yun yung nakakairite. O wala. Di ba? Or, I think, tama, absent. So parang neutral nga lang siya, di ba? So yun yung punto ko Ang hilig sa media, ang hilig magsalita, kasi tinitake niya for advantage yung kapatid siya ng presidente. So daldal siya ng daldal. Daldal talaga ng daldal. Tulad dito, daldal naman ng daldal. Tapos pag tinanong mo, saan ka ba susuporta? Ano ba? Akala ko ba supporter kanini ng mga Duterte? Hindi ako attend. Bakit? Biglang nagkaroon na siya ng dahilan na hindi na siya a-attend. Pero meron siyang time para dumaldal ng dumaldal. So, ganun pa man, tingnan natin. At yun nga, makasaysayang weekend yata to. Ewan ko, tignan natin. Pero sana, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Kami sa Senado hindi magiging hadlang. Ang totoo, hindi naman kami tutol sa tsa-tsa, hindi naman kami tutol sa pagbabago ng economic provisions, hindi rin kami tutol sa PI. Ayaw lang namin sa PI nila na napakasagwa naman at may bayaran at ginagawa na kawawa at nagmamalimos ang Pilipino. Palibasa maraming mahirap sa atin, wag naman sinasamantalang kahirapan. Yan, yan. Yun na nga sinasabi natin. Alam nyo, kung baga sa boxing match, merong referee, judge, boxer, and coaches. Si Amy is just an audience. Wag naman ganun. Di ba? Sige, bula pa. Ayan ang mga... Hindi, alam nyo, totoo naman Talaga medyo... Ito, it speaks so much kung anong klaseng leader to. Kaya in the future, pag talaga kayo bumoto dito, dinaig nyo pa yung nabudol tapos nagpabudol pa uli. Ewan ko lang sa inyo, kung tanga pa rin kayo, yung mga nagsasabing, ay, nabudol kami. Tapos ngayon, yan, boboto nyo pa rin yan.
Bakit ba, Banat Bay? Galit ka ba sa mga Marcos? Hindi ho. This kind of leader is a sign ng ng traditional politician. Yung ang hilig magsalita, pero iba yung ginagawa. Yun ang problema natin sa bayan natin eh. Marami sa bayan natin, traditional politician. Ano yun? Pagkampanya, ang daming pangako. Lahat kulang na lang talaga pangako ang buwan. Di ba? Lahat talaga punong-puno ng pangako. Pagdating ng pagsisilbi na, yung sila'y nanalo na, lahat ng pangako nila magkakaroon ng dahilan para hindi matupad. Di ba? Yun ang sinasabi nating ayaw natin. Ewan ko ha, kung ako lang ba, pero sa tingin ko marami naman sa inyo, base sa mga komento ninyo, marami sa inyo po ang nagsasabing hindi sila papadala, hindi na sila papabudol, wag maniwala dito. Yan ang totoo eh. Pag ikaw naniwala pa dyan, ewan ko na lang sa iyo. May sintu-sintu ka na rin talaga. O sasabihin nila, magkaiba naman sila yung kapatid niya. Hindi yun ang punto dito, mga brad, mga sis. Ang punto dito, anong klase si Senator Amy? Again, paulit-ulit natin sinasabi, ilang beses na siguro, mga 100 times, sabi nga ni Marcos. Hindi tayo humuhusga ng isang politiko ayon sa kanyang magulang, ayon sa kanyang kapatid, o ayon sa kanyang pinsan. Humuhusga tayo ng politiko dito ayon sa kanyang ginagawa, sinasabi, 'di ba? At lalong-lalo na sa record. Ganun tayo eh. Hindi tayo yung tipong kasi ayaw lang natin to because Marcos to. Hindi 'yun. Kilatisin natin kung ano ba talaga itong tao na ito. Ano yung kanyang karakter. 'Di ba ho? Ito. Pakinggan naman natin si ito pakita ko sa inyo yung testigo. Ayan. Nangangamba ang isang mambabatas na baka takutin ang mga testigo kaugnay ng umano'y bayaran para sa People's Initiative. Aminado si Senator Amy Marcos na maraming natatakot na magsalita kaugnay ng alegasyon ng mga kongresista na nasa likod ng suhulan kapalit ng pirma. Bukas naman daw ang senadora kung nais dumalo ni House Speaker Martin Romualdez at ng iba pang kongresista sa pagdinig para magpaliwanag. Iimbitahan din ang ilang justices at mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Pangungunahan ni Senator Marcos ang investigasyon sa umano'y suhulan kapalit ng pirma sa January 30 bilang pinuno ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Ayan na nga ho, biglang minamind condition niya na ho ang mga tao na nagkakaroon ng suhulan. So, sa madaling salita, wala naman siya may presenta. Ano lang yun? It's just noise. Another noise. Galing kay puting ahas, kay pulang panty. It's another noise. Same lang na mga vlogger. Huwag ganun, Senator Amy. Hindi ka vlogger, senador ka. Iangat mo naman yung sarili mo. Kaya ka tuloy nasasabihan ng chismosa, it's because nauuna ka magsalita bago magpresenta ng mga ebidensya. Yun ang problema. Again, I am saying paulit-ulit ko sinasabi, naniniwala ako na meron talagang bayarang nagaganap sa PI. Pero umaasa kami sana doon sa impormasyon mo. Kasi ikaw naman na nagpasimuno niyan 20 million, naniniwala kami sa iyo, pero magpresenta ka naman, di ba? Hindi lang yung basta-basta para talagang masuplak natin itong si Romualdez. Kasi ang mangyayari, isipin nyo ito ang ingay-ingay niya. Wala siya mapresentang witness. Lalabas patuloy, bayani ito si Romualdez dahil, wala naman pala kayo eh. Basahin niyo po yung yung mga komento sa Twitter. Ang dating sa kanila si Amy Marites. Ang dating sa kanila na si Romualdez, siya yung statesman na
Siya talaga yung gentleman, leader talaga kasi hindi umiimik, hindi mahilig siya chismis. Hindi ko nga alam kung... Kasi minsan, remember this, sometimes lang naman. This is meron tong business 101. Minsan you would create your enemies para yung iba mawawalan ng pwesto. Pero yung enemies na i-create mo, tatalunin mo para maangat ka.